Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Isa po akong silent listener sa inyong channel. Kahit mga katrabaho ko'y nakikipakinig na din sa akin kapag naka-duty kami sa gabi. Napakaganda kasi yung mga kwento nyo, kaya naman naglakas loob akong ibahagi din ng aking kwento. Ang aking naging karanasan sa aswang noong naninirahan pa ako sa may parting Visayas. Sana po ay isa ako sa mga maswerteng mapili at maitampok ang aking kwento. Sisimulan ko na po ang kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ren. 36 na taong gulang. Pinanganak ako sa Batangas pero naninirahan ako ngayon dito sa parting Visayas dahil dito ako nadistino at nakabuo ng pamilya. Hindi ko na lang po sasabihin ng eksaktong lugar para na rin sa privacy ko. Isang alagad ng batas ang aking naging trabaho. Mula pagkabata ay pinapangarap ko ng maging isang sundalo. Kaya noong nakapagtapos ako ng kolehiyo, ay agad akong nagpalista para maging isang sundalo. Sinuportahan naman ako ng aking mga magulang hanggang sa nakapasa ako at nadistino ako sa Visayas. Mahirap at malayo sa mga minamahal sa buhay, kaya naman nagpakatatag ako dahil para sa kanila din naman tong mga ginagawa ko. Isang araw ay bago kami umalis ay nagpaalam na ako sa mga magulang ko at sa kapatid ko. Hindi talaga maiiwasang lumuha ang aking mga mata marahil sa higpit ng yakap ng aking pamilya o marahil na din kasi ay matagal na naman ulit kaming magkakasama-sama. Dumating ang araw na magbabiyahe na kami papunta sa aming destinasyon. Lahat kami ay excited na sa aming pupuntahan hanggang sa nakarating na kami sa aming destinasyon. Bumaba kami sa may baryo upang hintayin ang isa pang sasakyan na maghahatid sa amin sa camp. Maya-maya pa'y dumating na din ang sasakyan namin papunta sa nasabing camp. Nagkukwentuhan kami sa loob ng sasakyan na para bang matagal na kaming magkakakilala. Doon ko na din nakilala si Bonnet. Nagkakwentuhan kami patungkol sa iniwanan naming pamilya at yung pupuntahan naming lugar. Hindi na masama kasi malapit kami sa baryo na maraming bahay. Paggabi na nung malapit na daw kami sa camp. Liblib ang daan. Panay puno na malalaki at hindi pa sementado ang daan. Bihira na din ang mga bahay na nadadaanan namin tapos napakatahimik pa ng paligid. Halos magtatatlong oras yung biniyahe namin dahil sa masukal at bato-bato ang daan pero nakarating din kami ng ligtas. Sa unang araw sa camp, nagtraining kami. Alam nyo na sa normal na trainees. Sa umaga, training. Sa gabi naman ay nagpapalit-palit kami ng post para magronda. Ganon din sa mga sumunod pang araw. Na-assign kami sa sarili-sarili naming gawain. Isang gabi habang nagpapahinga kami, nagkwentuhan kami ni Bonnet. Lumalalim na ang kwentuhan namin sa barracks nang bigla niyang tinanong sa akin na kung naniniwala ba ako sa kababalagan. Patawa ko pang sinabi na sa bata lang yan tumatalab. Pagkatapos ay naging seryoso yung mukha niya, kaya naman sinagot ko naman siya na hindi. Ba't ako maniniwala sa hindi ko pa napapatunayan? Sumagot naman siya na simula ngayong gabing ito, dapat na daw akong maniwala. Hindi lang daw sila gawa-gawa ng tao, kundi totoong nabubuhay din sila sa ibabaw kagaya nating mga tao. Siyempre naman ay hindi pa din ako naniniwala
Pagkatapos noon ay natulog na kami. Kinaumagahan, gaya ng dati, gumigising kami ng maaga para mag-jogging. Hindi pa tumataas ang araw, nag-e-ehersisyo na kami. Pagkatapos ng ehersisyo namin, nakita ko si Bonnet nakaupo lang sa gilid. Tinabihan ko siya at tinanong ko tungkol sa tinanong niya sa akin kung seryoso ba siya sa tanong niya. Hindi siya nagsalita pero tumango na lang siya. Nag-usap kami sa oras na yon kung nakakita na ba siya ng aswang. Anong itsura? Lumilipad ba sila? Yon ang tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at sumagot ng pwedeng oo, pwedeng hindi. Nagtaka naman ako kung ano ang ibig niyang sabihin. At ayun na nga, klinaro niya sa akin kung ano ang nilalang na tinatawag nating aswang. Ang aswang daw ay dating isang tao na nakalunok ng mutyang itim. Pinapasa daw ito sa kanilang pamilya at minsan din ay ginagawa nila yung batong tinatawag na mutyang itim. Pinutol ko yung kwento niya at napatanong ako na paano nila yun ginagawa. Hindi daw niya din alam pero sa pagkakaalam niya daw ay dinadasalan daw ito at may isinasakripisyo. Hindi din niya sinabi kung ano ang isinasakripisyo kaya tinanong ko ulit kung paano sila nagiging isang malaking hayop. Tinitigan ako sabay sabing langis na hindi pangkaraniwan. Nakyurious ako sa mga kwento at sagot niya sa mga tanong ko. Bago daw sila magpalit ng anyo, magdadasal daw muna sila ng hindi maintindihan ng tao. Itutuloy pa sana niya yung kwento kung hindi dumating ang commander namin. Tinawag kaming lahat para i-assign kami kung sino ang magbabantay sa gabi. Nasakto naman na magkasama kami ni Bonnet sa isang grupo kaya napanatag ang loob ko. Isa ako sa naatasang mamalengke sa oras na yon. 6 kaming pumunta sa palengke para bumili ng mga kakailanganin sa barracks. Dumating na nga kami sa bayan at agad na bumili ng mga kakailanganin. Habang bumibili kami, may matandang lumapit sa amin. Sinabi niya na bago daw kaming lahat dito sa bayan nila. Sumagot naman kami ng may respeto sa nakatatanda. Binalaan kami na palagi daw kaming mag-iingat at huwag daw kami masyadong pumunta sa kalagitnaan ng bundok. Nagkatinginan kami dahil akala namin ay may mga NPA doon. Isang bago at mahalagang impormasyon yon para sa amin. Tinanong ng kasama ko kung ano daw ang meron doon. Nagbabala pa din ang matanda na wag daw kaming papasok doon dahil hindi tao ang nakatira sa baryong yon. Kahit hindi kami sang-ayon kay Lola, sumagot na lang kami ng oo. Siyempre kami ay kahit ayaw naming pumunta doon ay nakadepende pa din kung ano ang command namin sa mas nakatataas sa amin. Nagpatuloy kami sa pamamalengke habang nagtataka kami sa sinabi ng matanda. Anong hindi tao? Siguro tao pa din pero wala lang awang kumitil ng buhay. Kaya nasabi ni Lola na hindi sila tao. Pinabayaan na lang namin ang sinabi ng matanda sa amin at bumalik na din kami sa kampo. Isang taong mahigit na ang lumipas. Dumating yung araw na magroronda kami sa gubat ng gabing yon. Para daw masanay kami sa kagubatan. Malayo na kami sa camp at habang nagmamasid kami sa kapaligiran ay pinapakiramdaman din namin bawat galaw at direksyon ng hangin. Habang naglalakad kami, may naaninag akong isang tao. Hindi ko makita ng maigi dahil madilim yung paligid. Unti-unti kong nilapitan nang bigla siyang mawala. Pagdating ko sa pwesto ng naaninag kong tao, isang pusang itim ang tumakbo papalayo.
Hindi ako pwedeng magkamali na hindi tao yung naaaninag ng mga mata ko. Nagradyo ulit ang pinuno namin at tinanong kung anong ginagawa ko doon. Ang sagot ko naman na parang may tao akong nakita, pagkatapos ay bigla na lang nawala. Pumunta naman ang buong squad sa location ko upang hanapin ang nasabing tao na nakita ko. Makalipas ang 10 minuto na paghahanap, wala kaming nakita kaya naman ipinagpatuloy na lang namin ang paglalakad. Makalipas ulit ng 1 oras at sa hindi inaasahang pangyayari, may nakita kaming baboy ramo. Hindi ordinaryo yung laki at kahit malayo ito, naaamoy namin yung lansa ng hayop. Natataranta na ang buong grupo dahil pasugod na patakbo sa amin ang nasabing malaking hayop. Permission to fire, sir, ang nasabi ng karamihan sa amin, kaya nag-proceed naman ang aming pinuno. Pinaputukan na nga namin ang nasabing hayop pero agad itong kumaripas ng takbo papalayo. Sugatan at madaming dugo sa natamo nitong sugat. Sinundan namin dahil sa pag-aakalang mamamatay na ang nasabing hayop pero bigla itong nawala. Sinundan namin yung bakas ng dugo at nagtaka ang lahat kung bakit napakaitim ng dugo nito. Naglibot at nagmasid-masid kami. Pinakiramdaman ng bawat galaw ng damo na nasa paligid pero wala pa din kaming nakita. Makalipas ang 30 minutos na paglalakad, ay napagdesisyonan na naming mag-retreat. Tinignan ko si Bonnet at parang hindi siya mapakali. Iniisip siguro yung nakainkwentro namin. Pagbalik namin sa base, agad kong nilapitan si Bonnet na para pa ding hindi mapakali. Parang malalim ang iniisip niya. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. Sumagot siya na dapat daw ay pinatay namin yung nilalang na yon. Nagtaka naman ako sa sagot niya. Anong nilalang? Malaking hayop lang yon. Normal lang sa kagubatan na maatake ng ganon. Pabiro ko pang sabi sa kanyang, sayang nga dahil hindi tigre yung nakita namin. Tinignan niya lang ako ng diretso sa mata, sabay sabing hindi yun pang karaniwang hayop. Isa yung aswang. Nagtitigan lang kaming dalawa at ako naman ay hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Paano naging aswang yon? Normal lang sa pagkakaalam ko na may baboy ramo sa kagubatan, sabi ko sa kanya. Agad naman akong kinilabutan sa sinabi niya. Pero Ren, normal ba ang pusang itim sa gitna ng masukal na kagubatan? Nagtayuan ang mga balahibo ko sa mga sumunod pang sinabi niya. Babalik pa daw yun at hindi na siya nag-iisa. Kaya maghanda-handa na daw kami sa susunod na papasok kami sa kagubatan. Hindi ko siya maintindihan dahil hindi lang naman ako ang bumaril sa sinasabing aswang na yon, kaya naman pinabayaan ko na lang. Kinabukasan pagkatapos ng ehersisyo, tinanong ko yung captain namin kung normal lang ba yung nangyari sa amin kagabi. Sumagot naman siya na pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero mula daw nung nadestino din siya dito, ito ang kauna-unahang nakainkwentro siya ng ganoong kalaking baboy ramo. Hindi daw normal ang ganoong kalaking hayop na halos mas malaki pa siya ng konti sa tao. Hindi ko alam kung bakit, pero nadulas ang bibig ko at nasabi kong, hindi po kaya aswang yun, sir? Sinamahan ko pa ng impormasyon patungkol sa sinasabi ng matanda sa amin nung namalengke kami. Tumingin lang siya sa akin
at tinapik ang balikat ko sabay umalis. Sa araw na yun ay gulong-gulo ang isipan ko. Nag-jogging na lang ako para mawala ang takot na nararamdaman ko. Nagulat na lang ako nang may sumasabay pala sa aking nagja-jogging din. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ram. Pero hindi niya tunay na pangalan. Nagbatian lang kami at nagkwentuhan patungkol pa din sa nangyari kagabi. Sayang daw at hindi namin napatay. E di sana daw ay masarap sana ang uulamin namin ngayon. At nakatipid pa kami sa budget ng aming grupo, sabay tumawa pa ang timang. Hindi ko tinawanan yon kasi alam ko naman na sa aking sarili na hindi yun isang hamak na hayop, kundi isang nilalang na kampon ng kadiliman. Doon ay unti-unting nagbago ang paniniwala ko patungkol sa mga ibang nilalang. Ang akala ko ay katang-isip lamang ang mga aswang o iba pang hindi pangkaraniwan na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Si Ram pala ay magkatabi kami ng tulugan doon sa loob. 26 na up and down na kama ang aming tulugan at pareho kaming nasa baba. Si Ram ay masiyahing tao at mapagbiro. Pero yung kwentuhan namin, hindi ako tumawa doon dahil first time kong makakita ng totoong aswang. Lumipas nga ang gabi at isa ako sa mga naka-duty sa gabing yun. Sa gate ng station ko kasama si Bonnet. Mula pa nung gabing yun hanggang sa ngayon, hindi pa din siya mapakali at parang may inaabangan o parang may ine-expect siya na darating. Bigla akong nagulat na siya mismo ang unang kumausap sa akin. Dahil dati, ako ang unang lumalapit sa kanya para kumausap. Pero ngayon, siya na mismo ang kumausap sa akin. Kumusta daw ang pakiramdam na makakita ng totoong aswang? Ang sagot ko naman sa kanya syempre ay hindi ganun kasaya. Sino ba naman ang magiging masaya na makakita ng nakakatakot na nilalang na ganoon? Kahit nga hanggang ngayon, yun pa din ang iniisip ko. Sinabi niya na hindi daw basta-basta ganun kadali na makapatay ng aswang. Babalikan daw kami ng aswang at maghihiganti sa ginawa namin sa kanya. Biglang tumayo ang balahibo ko sa sinabi niyang babalikan daw kami at ang mas malala pa dun, ako ang nakakita ng malapitan sa nasabing nilalang. Kinabisado nito ang amoy at itsura ko. Kaya maghanda daw ako. Nagtataka pa din ako kung bakit ang dami niyang alam pagdating sa aswang. Tinanong ko na lang siya na kung bakit alam niya at bakit ang dami niyang nalalaman patungkol sa kanila. At doon na nga niya ikinuwento ang lahat patungkol sa sarili niya. Isang dating aswang ang kanilang pamilya. Naninirahan sila sa masukal na baryo sa kagubatan. Lahat daw ng nakatira doon ay aswang at kabilang daw ang pamilya niya. Pero yung tatay daw ng lolo niya ay taliwas. Nagsimula daw magbago ng pananaw ang tatay ng lolo niya mula nung siya ay nakapag-asawa ng hindi aswang. Kaya naman masasabi daw na hindi na aswang ang kanyang lolo, tatay at pamilya. Pero hindi maikakailang may dugo pa din sila ng aswang. Ang tatay daw ng lolo niya ay naging tagapuksa ng aswang dahil kinain daw ang asawa niya sa mismong baryo nila nung siya ay pumunta sa bundok para mangahoy. Sa generation natin, tinatawag natin silang aswang hunters. Masakit yung naging karanasan ng tatay ng lolo niya. Tapos ay narinig pa niya na isusunod na daw ang kanyang anak sa darating na kabilugan ng buwan. Kaya dito na siya nagbago ng pananaw at tumaliwas sa kanyang kalahi. Una daw niyang pinatay ay ang kanyang mga magulang.
Sumunod ay ang mga kapitbahay na nakapaligid sa kanilang bahay. Nang nalaman ng buong baryo kung sino ang pumapatay sa kanila, ay agad ding umalis ang tatay ng lolo niya papalayo sa kanilang baryo. Bata pa daw ang lolo niya noon, kaya tumatakbo sila sa mga naghahabol sa kanila hanggang sa may makita silang mga Espanyol. Sumigaw daw sila at saktong napalingon naman ang mga banyaga sa kanila. Tinutukan daw sila ng baril, pero dumapa sila at ang natamaan ay ang dalawa sa mga naghahabol sa kanila. Hinabol naman ng mga banyaga ang mga aswang ng gabing yon. Nakadapa ang lolo niya at ang tatay niya sa malaking puno na mayroong malalaking damuhan. Kaya naman hindi rin sila nakita ng mga banyaga. Umalis sila at nagpakalayo-layo sa dati nilang tinitirahan. Sa bago nilang tirahan ay hindi pa din maalis ng tatay ng lolo niya ang sakit na dinadamdam niya. Kaya naman naisipan itong maghanap ng mga aswang at pinapatay niya ang mga ito. Doon sa bago nilang tirahan, tinuruan din niya ang kanyang lolo kung paano pumaslang ng aswang. Sa bago nilang tirahan ay naging kilala ang pamilya ni Bonnet sa lugar na yon. Madaming mga tao na nagpapatulong sa kanila sa tuwing gabi. Yung iba pa nga ay tinuruan niya din kung paano pumatay ng aswang gamit ay ang asin at bawang. Hanggang sa nagpatuloy na nga ang kanilang ginagawa. Pero nung namatay ang tatay ng lolo niya, umalis na din sila sa lugar na iyon at lumipat naman sila ng tirahan. Pinagpatuloy pa din ng kanyang lolo ang paghahanap sa mga aswang, pero natigil na ito nung mawala din ang kanyang lolo at lumipat ulit sila ng matitirahan. Kaya pala madami siyang alam patungkol sa mga aswang, ay isa pala silang tinatawag na aswang hunters. Huwag ko na lang daw ipagkalat yung kinuwento niya sa akin. Kaya pala hindi siya mapakalimula nung naengkwentro namin ang aswang na yon. Kitang-kita sa mata niya na nag-aalala siya. Mag-expect daw ako na may malaking mangyayari sa amin. Habang nagmamasid kami sa paligid, naramdaman namin ni Bonnet na parang may nakatingin sa amin. Kinuha ko yung flashlight at pumunta kami sa may damuhan. Naglibot kami sa labas ng base hanggang sa makarating kami sa likod. Mayroong kumaripas ng takbo, kaya naman sumigaw ako kay Bonnet. Agad-agad naman siyang tumakbo sa location ko na nakahanda na yung baril. Dadalawa lang kami sa likod dahil nagpapatrol ang mga kasamahan namin sa loob. Sinenyosan niya ako na pumunta sa kaliwa at pupunta naman siya sa kanan. Bigla na lang akong napadapa nang may biglang lumipad na malaking ibon mga 50 meters away sa akin. Akmang papaputukan ko na, pero sumigaw sa akin si Bonnet na wag daw muna. Nagulat na lang ako sa sinabi niyang hindi daw nag-iisa ang hinahanap namin. Dalawa daw sila na nagmamasid sa mga galaw namin. Nagpatuloy ang ganoong eksena sa mga sumunod pang araw. Kahit mga pumalit sa amin na naka-duty sa gabing iyon ay iisa at iisa lang ang kwento. Nung una ay 2 pero kalaunan ay naging 7 na sila. Natataranta na ang mga naka-station sa gate lalo na kapag gabi. Nag-usap kami ni Bonnet kung ano na ang susunod niyang plano. Maghintay na lang daw muna kami kung ano ang balak ng mga nagmamasid sa amin sa labas. Dumating din sa punto na nalaman ng aming commander ang nangyayari sa gate tuwing gabi. Kaya naman naisipan siguro ng captain namin na magronda sa labas bukas ng gabi at dumating na ang oras na yon. 30 armadong soldiers ang lumabas. Kabilang kami ni Bonnet sa 30 na yon. Bago kami lumabas ay nagpaalam muna sa akin si Bonnet na pupunta lang siya saglit sa kusina.
Sa isip-isip ko siguro'y gutom na naman siya kahit katatapos lang naming kumain. Maya-maya ay nagsignal na ang leader namin na pumunta sa gate para gawin ang aming misyon. Naglakad na kami patungo sa likod ng camp, diretso sa gitna ng kagubatan. Naglalakad kami habang nagmamasid sa paligid. Gaya ng dati, pinapakiramdaman namin ang galaw ng bawat isa hanggang sa may nakita kaming kubo. Naghiwa-hiwalay kami para tignan ang paligid. Hindi lang iisa ang kubo kundi halos 10 kubo. Sa gitna ay may hugis bilog na bato at sa gitna naman ng mga batong iyon ay may isang balat ng hayop na nakabitin pero walang buto o lamang loob. Ang akala namin ay nakakita kami ng lungga ng mga NPA pero dun kami nagkamali. Dun ko sinabi sa sarili ko na sana NPA na lang ang aming nakita. Tahimik ang buong paligid kahit walang ilaw ay napakadami ng taong naglalakad na animoy parang umaga pa lang. Pinagmamasdan namin sila hanggang sa napatingin ako sa itaas at may ibon na lumilipad pabalik-balik sa amin. Nagradyo si Bonnet na permission to fire, sir, pero na-decline ito ng aming superior. Tiningnan ko si Bonnet na parang nauugat na yung mukha niya. Parang hindi makapagpigil ng galit niya. Sinabi pa niya sa amin na hindi tao yung mga yan. Yung amoy, galaw at kahit mga paa na walang tsinelas ay akmang-akma sa itinuro sa kanya ng kanyang lolo na isa itong baryo ng mga aswang. Umikot pa kami saglit nang biglang nawala ang mga tao sa baryo. Napakatahimik na nang biglang may narinig akong putok ng baril. Ang mga tao na pinagmamasdan namin ay napalitan ng malaking aso, ibon, baboy na itim at yung iba ay anyong tao pero mahahaba ang pangil pagkatapos ay parang unggoy yung paglalakad. Dumiretso sa amin ang mga ito at hindi na kami nagdalawang isip na paputukan sila. Sa gabing yun, halimaw ang kalaban namin, hindi na tao. Dahil first time namin nang maka-experience ng ganito, hindi na namin alam ang aming gagawin. Pero hindi pa din kami nawalan ng pag-asa. Inisip namin ang buong training namin. Ang papatay o maging hapunan ng mga aswang ang tanging nasa isip ko sa mga oras na yon. Dahil sobrang takot na ako ay pinilit ko pa rin makipaglaban sa mga halimaw na ito. Hindi namin inaasahan na makaka-encounter kami ng ganito. Nagpatuloy ang putukan ng baril sa gabing yon at isa sa mga kasamahan namin ang nasugatan ng aswang. Ilang oras pa ang lumipas nang matapos na ang laban. Nakita ko sa hindi kalayuan si Bonnet. Tumatakbo ito papunta sa kasama naming nasugatan ng aswang. Ibinaba niya ang bag niya at may kinuha ito. Nagdala pala siya ng asin sabay ipinahid sa sugat ng kasama namin. Agad ko namang tinanong si Bonnet kung saan siya nanggaling. Ang sabi niya ay pumunta siya sa kalagitnaan ng baryo at hinanap ang kanilang pinuno. Napakalakas daw ng pinuno ng aswang dahil kahit ilang beses niya itong binabaril ay hindi siya basta-basta natutumba. Ang ginawa ni Bonnet sa laban nila ng pinuno ng aswang ay nilabas niya ang mga baon niyang asin. Tumingin siya sa paligid para humanap ng pwedeng ipangpalo sa kalaban. Akmang susuguri na sana ng pinuno ng aswang si Bonnet ay agad itong dumapa at nasakto naman na may kahoy sa nabagsakan niya. Kinuha niya ito at pinahiran ng asin sabay palo sa kalaban. May kinuha pa siya na bawang sa kanyang bulsa at habang sumisigaw yung pinuno ng aswang ay ipinakain niya ito. Nahihirapan ng huminga ang naturang pinuno ng aswang at hindi nagtagal. Ito ay namatay.
Kahit tapos na ang laban ay nagmasid-masid pa rin kami sa paligid. Na-confirm namin na wala ng buhay pa sa mga aswang. Sumapit ang umaga. Nag-meeting kami patungkol sa dinanas namin ng gabing yon. Istrikto na sinabi sa amin ng commanding officer namin na wag muna itong ipagkalat. Naging confidential ang aming karanasan ng gabing yon. Na-open up din ng commander namin na matagal na daw nilang hinahanap ang baryo na yon. Patawa pa niyang sinabi na si Bonnet daw ang MVP kasi may dalang bawang at asin. Napatawa naman kaming lahat sa sinabi ng aming commander. Makalipas ang 4 na taon, umuwi na din kami sa sarili naming probinsya. Tinanong ko si Bonnet kung tagasan siya pero ang sagot niya lang ay wala silang permanenteng bahay dahil palipat-lipat sila ng tirahan. Pero sa ngayon daw ay nasa Ilocos daw sila nakatira. Inanyayahan pa ako na dumalaw sa kanila pag may oras daw ako. Sumagot naman ako na syempre naman depende pa din kung saan tayo madedestino ulit. Pero sa kasamaang palad, sa Mindanao na siya nakadestino ngayon at ako naman ay dito pa rin sa Visayas, pero sa ibang lugar na. Nakilala ko din ang aking napangasawa dito at biniyayaan kami ng 2 anak. Sa ngayon ay kontento na ako sa kung anong meron ako kahit minsan ko lang makita ang pamilya ko. Pero hindi ko pa din nakakalimutan hanggang sa ngayon ang nangyari sa amin noong trainee pa ako. Doon ko napatunayan sa aking sarili na hindi lang pala tao ang pwedeng kalaban ng mga tao. Minsan ang mga inaakala pala nating kwento ng ating mga lolo at lola ay hindi lang pala kwento lang. Hindi lang kasi tayo ang nabubuhay sa mundong ibabaw, kundi mas marami pa pala kaysa sa inaakala natin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento na aking karanasan. Sana po ay ma-narrate nyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. More blessing to come and more power po sa inyong channel. Nandito ako sa lungsod ng Maynila. Sabalit doon ako lumaki at nanirahan sa isang maliit na bayan sa Laguna, ang San Pablo. Doon ko nakilala at naging kaibigan si Gino. Mapayapa ang aming bayan at bihira lamang marinig ang balitang may nawawala o nasasaktan. Ang mga residente roon ay halos magkakakilala dahil sa sobrang liit ng lugar na yon. Sa aming mga kabataan, kadalasan ay nagsasamang naglalaro sa sandaling makalabas ng aming mga bahay. Kilala naming lahat ang isa't isa, kaya karaniwang magkakaibigan ng mga tao sa aming lugar. Mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito at maging sa iyo po, Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo na hango sa tunay kong karanasan. Narito at akin pong ipagpapatuloy ang aking kwento. Bago dumating si Gino sa bayan namin, akala ko tuloy wala nang puwang para sa isang bagong kaibigan. Sabalit iba ang naging pagtanggap niya sa aming lugar. Bagamat isa siyang baguhan sa San Pablo, iginapang niya ang pagiging bahagi ng aming komunidad. Naaalala ko ang unang araw na makita namin si Gino. Bagong lipat lamang siya noon sa bahay na katabi lang ng bahay namin. Nagbubunot ako ng mga damo at nililinis ang bakuran namin nang may bumukas na pinto sa tabi at may lumabas na isang binata. Mukhang kasing edad ko lang siya noon. Malamang ay nasa huling taon na siya ng kolehiyo gaya ko. Napatingin ako dahil bago ang mukha ng binatang yon sa lugar namin. Halatang mayaman at masasabing gwapo.
pero medyo seryoso ang kanyang aura. Parang suplado. Hindi siya kaagad nakipagkwentuhan sa amin, bagamat kitang-kita na napansin niya ang aming mga tingin sa kanya. Pumasok na lamang siyang muli sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw, madalas nakikita namin siyang papasok at lumalabas lamang ng bahay. Namumundok ang mga maleta sa kanilang gate. Tila bagong lipat nga sila sa aming bayan na galing sa malayo. Kapag nasa bahay na namin ako sa hapon, nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga kargador habang iniipon ang kanyang mga kagamitan papunta sa loob ng bahay. Bihirang makita siya sa labas maghapon. Puro trabaho yata ang inaatupag niya. Simula nang maging kapitbahay namin siya, namuo sa isipan ko ang pangungusap na baka maging magkaibigan kami. Kahit napakiramdam kong suplado siya, ay binigyan ko pa rin siya ng halaga sa pagiging bahagi ng bayan namin. Nagpatuloy sa pamumuhay ang mga tao sa bayan namin, kasama na ng bagong dating naming kapitbahay na si Gino. Mayaman man siya, ay nakibagay siya sa amin, sa aming mga kapitbahay. Simpleng binata lang naman siya at wala namang sinasakyan o may kasamang katulong pa sa bahay nila. Sa kaibuturan ng aking damdamin, may kutob ako na magiging mabuti ang samahan namin ni Gino balang araw. Hindi ko alintana ang kanyang kalagayan. Mas nakakaangat siya sa buhay kesa sa amin dahil magiliw naman siyang tumanggap ng alok ng tulong kapag kailangan niya. Matapos ang ilang linggo, naging bahagi na ng aming pamayanan si Gino. Bagamat tahimik pa rin itong binata, unti-unti na rin itong nakikisalamuha sa amin, lalo na sa tuwing nagsisimba kami ng araw ng linggo sa umaga. Pagkatapos ng misa, karaniwang nag-iikutan ng mga pamilya sa aming bayan upang kamustahin ang isa't isa. Doon ko unang napagmasdan na nanliligaw pala si Gino sa anak ng punong barangay naming na si Cristina. Simpleng pagkakaibigan lang naman siguro iyon dahil bago pa man dumating si Gino sa San Pablo ay kilalang may nobyo na si Cristina na galing sa kabila naming bayan. Isang Sabado ng umaga, nagulat na lang kami nang dumating si Gino sa aming bahay, dala ang supot na may lamang tinapay. Nagpaalam daw itong dadaan at magpapakilala ng maayos sa aming mag-anak. Pinagbuksan namin siya ng malugod ngunit kita sa kanyang muka na may kaunting kaba at hiya sa kanyang inasal. Nang makaupo siya sa sala at iniabot ni Mama ang inihandang chocolate, tsaka lang nagsalita ang binata. Napakasimple ng dahilan ng pagdalaw niya. Naghahanap lang daw siya ng kaibigang kasing edad niya para maiwasan ang pangungulila sa pamilya na nasa ibang bansa. Tuwang-tuwa naman ang magulang ko sa pagsisikap ni Gino na makisalamuha. Ako man ay natuwa dahil sa wakas ay nagkausap na rin kami ng maayos. Sa simpleng pag-uusap na iyon, nabuksan ko ang aking loob kay Gino at nalaman kong tunay ngang tahimik at seryosong tao lang siya. Nagkaroon na kami ng pagkakataong magkwento ng aking pamilya at pinapakinggan niya kaming lahat ng mabuti. Matapos nun, ay naging madalas na ang pagdalaw ni Gino sa aming tahanan. Minsan naman ay ako ang pumupunta sa bahay niya para kumain ng tanghalian. Kapag Sabado, ay nagsasama kaming manood ng sine sa bayan o maglakad sa palengke. Ang biro ko pa nga kay Gino ay mas madalas ko na siyang kasama kaysa sa sarili kong mga kapatid. Unti-unti kaming naging magkaibigan ni Gino. Nagtitiwala na rin siya sa akin at napagkukwentuhan na ang mga bagay na personal sa kanya. Lumalabas ang kanyang pagkasuplado at masunuring anak naman pala siya. Matapos ang 2 buwan, para na akong may kapatid na lalaki sa tabi ko. Basta day off namin sa trabaho at paaralan, tinatambayan ko na ang bahay niya. Kapag may dumating na padala galing sa magulang niya sa ibang bansa, abot tenga naman ng ngiti nito. Halatang excited siya sa mga regalo
Subalit sa kinang ng mata niya, lalong kitang masaya si Gino kapag may kasama siyang magbukas at tumanggap ng mga padala. Nadarama niya siguro ang pamilyar na samahan sa tuwing kasama siya namin. Si Gino na rin ang naging tagapagpayo ko sa maraming bagay. Maliban sa magulang ko, siya ang una kong kinukumusta kapag may problema ako. Minsan ay sinasamahan pa niya ako para ipaglaban ang karapatan ng aming mga magsasaka laban sa mapang-aping negosyante sa bayan namin. Noong panahong yon, damang-dama ko ang diwa ng tunay na pagkakaibigan. Alam kong handang tumulong at sumuporta si Gino kahit kailan. Kaya hindi ko inaasahang dadating ang araw na bigla na lamang niyang iiwasan ang pakikipag-usap sa akin, lalo na nang makilala namin si Alona. Bukod sa pagkakaibigan namin ni Gino, masayang nabahagi ko rin sa kanya ang pagkakaibigan ko sa mga kababaihang kasing edad ko sa aming bayan. Isa na rito ang aking kababatang si Alona. Magkasing edad kami ni Alona, bagamat medyo mas bata ito sa akin ng 2 taon. Mula pagkabata ay kilala ko ng mabait na bata ito kahit mahiyain. Ang pagkakaibigan din namin ni Alona ay para na ring magkapatid. Pero malimit na nagtatago siya sa kanyang ina kapag may ibang tao. Labis na nangungulila ang dalaga ng maaga pa lamang na nawala ang kanyang ama na si Mang Kadyo dahil sa matinding sakit. Malungkot man, ngunit patuloy pa rin ang buhay at medyo nakaahon na rin sila Mama Egay sa pinagdadaanan. Isang mistulang walang katapusang dilim ang dumating sa buhay ni Alona nang bigla na lamang iniwan sila ng kanyang inang na si Mama Egay. Malubhang sakit din ang ikinamatay nito at naulila si Alona ng husto. Napasama siya sa pag-aalaga ng aming pamilya dahil na rin sa pagmamakaawa ng kanyang mga naiwang kamag-anak. Kahit na hindi naming kadugo ay itinuring na rin naming kapatid at anak si Alona. Maaga siyang tumayo sa sakuna sa buhay, subalit nagpatuloy pa rin sa pag-aaral at sa kabila ng problema ay graduate din siya sa kolehiyo bilang education student. Dahil musmus pa siya nang mawala ang kanyang mga magulang, ay karaniwan na lamang na madalas makitira sa bahay namin si Alona tuwing bakasyon mula sa Maynila. Nang hindi sinasadyang dumalaw si Alona sa aming bahay noong isang hapon, dala ang supot ng tinapay at dahon ng saging. Sakto namang naroon noon si Gino. Kasama ko siya ng mga panahong yon. Sa pagkakataong yon, nasaksihan ni Gino ang madalas kong ginagawang pagtulong kay Alona. Pagluluto ng suman, isa sa mga paboritong pagkain niya. Formal kong ipinakilala kay Gino si Alona at nagsimula ang pagtatanong nito tungkol sa mga kalalakihang lingid sa kanya'y matagal ko nang napapansin na may lihim na paghanga kay Alona. Maya-maya pa ay umalis na rin si Gino sa aming bahay. Hindi niya pinahalatang interesado pala siya kay Alona. Subalit sa tuwing inaasar ko siya tungkol dito, ay binibiro niya lang ako. Palihim ko ring ipinagdarasal ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Alona. Bagamat sa tingin ko, ay wala itong patutunguhan. Si Gino kasi ang tipo ng tao na seryoso sa lahat ng bagay. At bagamat malinis ang hangarin, tiyak kong wala itong balak makipagrelasyon pa sa ngayon. Kaya naman laking gulat ko ng personal na ipaalam sa akin ni Gino na naging sila na ni Alona. Sa kaunting panahon lang na nagkakilala sila. Kaagad akong naging masaya para sa kanila. Pero bahagyaring ikinabahala ang pagtalikod sa naunang pangako ni Gino sa sarili na hindi muna ito makikipagrelasyon sa ngayon. Binaliwala ko ang kaba sa aking dibdib at tinanggap na maganda para kay Gino at Alona na maging sila. Ilang linggo pa ay ikinuwento rin ni Alona ang saya niya kay Gino. Subalit nakita ko na may pag-aalinlangan din sa puso ng dalagang kaibigan ko. Tahimik lang niyang sinabi na kung sakali mang
magtagal sila ni Gino, ay sana raw tanggapin ito ng mga kaibigan na kagaya ko. Agad kong tinapik si Alona sa balikat at sinabing handa akong sumuporta sa kanila ni Gino hanggat masaya sila sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo ay mas naging palaisip si Gino. Hindi na gaya noon na pagkatapos ng trabaho sa Makati ay uuwi dito sa San Pablo at magdadaldalan tungkol sa maghapon. Unti-unti na rin niyang iniiwasan ng aming mag-anak sa tuwing bibisita kami sa kanila. Maya't maya rin niyang kinukumusta sa akin sina Alona. Ngunit ilang beses ko na ring napuna ang pagkasuklam niyang banggitin ng ibang mga detalye ng kanilang relasyon. Gusto mang ulitin ang pag-uusap, ay kinukonsente ko ang kanyang kagustuhan para sa privacy. Marahan ding nagsimula si Gino na ilagay sa alanganin ng aking pinagmulang pagkakaibigan kay Alona. Sa puntong yon, alam kong dapat akong mag-ingat. Parang may mga lihim na bagay si Gino na ayaw nang ibahagi sa akin tungkol kay Alona. Matapos ang ilang buwan na parang tinatanggihan na ni Gino ang aming pagkakaibigan dahil sa relasyon niya kay Alona, nag-alala ako sa binatang dati-rati malapit na kaibigan. Hindi naman lingid sa akin ang karapatan niyang maging maligaya. Subalit para sa akin, ay hindi ito dapat nangangahulugan ng pagtalikod sa mga taong tunay na nagmamahal at nag-aalala sa kanya. Pilit kong binabaliwala ang kutob na hindi maganda ang patutunguhan ng pag-iwas ni Gino sa aming mag-anak. Sa tuwing dumadaan ako sa bahay nila para tignan kung maaaring may kailangan sila, ay palaging nakasarado ang bintana at kadalasang wala sa bahay. Matagal na kaming hindi nakakapananghalian kasama si Gino at minsan ay mapapaisip na ako kung talagang masaya pa ba siya sa piling ni Alona. Mayroong bahagi ng puso ko na nagsasabing baka nga may kakaiba sa kanilang dalawa. Subalit bilang isang mabuting kaibigan, ay patuloy pa rin akong naniniwala na the best pa rin sila para sa isa't isa. Isang umaga, habang naglilinis ako ng bakuran, ay sakto namang dumaan si Alona. Napatawag ako sa pangalan niya at sinita kung bakit bihira na lang siyang dumalaw sa amin. Nakangising sumagot ang dalaga na abala lang sila ng kanyang nobyo, pero wala namang maikukubli sa akin. Mainit na yakap at halik sa pisngi ang iginanti niya sa akin bilang pasasalamat dahil wala raw silang naririnig na masama laban sa kanila ni Gino. Matapos ang maikling pagbati sa akin, ay nagpaalam na si Alona. Magtutungo daw siya sa palengke. Bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, ay napatingin ako sa bintana ng bahay ni Gino. Sa maliit na espasyo roon, nakita kong nakatayo rin si Gino. Nakatitig sa aming dalawa ni Alona. Hindi ko alam kung mulat ba siya sa paningin, pero walang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko na napigilang kumaway sa kanya, subalit mukhang hindi nga niya ako napansin. Pumasok na lang siya muli sa loob ng kanilang bahay, at sa sandaling yon, tiyak ako na may mali at may tinatago sa akin si Gino. Sa loob ng nagdaang 3 buwan, maliban kina Alona, ay hindi ko na ulit nakita o nakausap man lang si Gino. Kapag dumadaan ako sa daan malapit sa bahay nila, nakapinid ang mga bintana at pintuan. Isang araw, habang binabalatan ko ang mga saging, ay bigla ko siyang nakita sa may bandang bakuran nila. Isa-isa niyang pinipinaw ang mga damit na sinampay. Agad akong huminto sa ginagawa at tumakbo papunta sa bakuran namin upang lapitan siya. Sa maikling sandali ng aming pagkikita, ay napuna ko kaagad ang malaking pagbabago sa kaanyuan ni Gino. Sa mahigit 6 na buwan na hindi pagpapakita, halos hindi ko na siya makilala. Payat na ang dating masiglang binata.
Halos mababaon na sa balat ang kanyang mga mata. Habang tila bagang nangangayayat na ang kanyang mga braso. Gusto kong yakapin siya ng mahigpit para punan ang mga buwang na nagdaan na parang ilang taon nang hindi pagkikita. Ngunit bago pa man ako makalapit sa kanya, ay para bang natakot ito sa akin. Tila ba nakasilip siya sa bintana kung nasaan ang asawa niyang si Alona. Maya-maya pa'y nagmamadaling kumuha ng mga sinampay at mabilis na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Bago siya ganap na makapasok, ay hinabol ko siya at pilit na hinawakan sa braso. Ngunit tila wala na siyang lakas magpumiglas. Kaya nga 10 segundo lang ang nagdaan at nanghihina na siyang nagpaalam sa akin. Bago ako tuluyang mapalayo, sa pag-aalalang nagahari sa aking kalooban, ay napansin ko ang maliit ngunit malalim na sugat sa gilid ng kanyang liig. Nais kong itanong, subalit mukhang galit at nahihiyang kausapin niya ako. Siyempre bilang mabuting kaibigan, ay alam kong hindi ko dapat pilitin pa ang usapan. Tumango na lang ako at pabirong sinabi sa kanya na mag-iingat dahil baka lamunin siya ng dilim kung lagi siyang nagtatago sa loob ng kanilang bahay. Tinignan niya ako ng mariin bago tuluyang isara ang pinto at muling mawala sa aking paningin. Matapos ang hindi inaasahang pagkikita namin ni Gino, nabahala talaga ako sa lagay ng dating matalik kong kaibigan. Nag-iisa lang siya sa mundo, maliban na lamang sa kanyang asawang si Alona. Mula nang magpakasal sila, 6 na buwan na ang nakararaan. Pero nito ko lang ulit siya nakita. Naisip kong kausapin ng magulang ko tungkol dito dahil baka may maitutulong sila sa lagay ni Gino. Pilit kong inaalala ang itsura niya kanina. Payat at halos puro balat at buto na lamang. May bahagi ng damdamin ko na galit kay Alona dahil sigurado akong may kinalaman ito sa paghihingalo ng dating matipuno at malakas na katawan ng binata. Nang mapag-usapan namin ang tungkol kay Gino sa aming hapag, agad na nag-alinlangan ng itsura ng aking ina. Para bang may gusto siyang sabihin ngunit natatakot. Sa pagtatanong ko kung ano ba talaga ang problema, dahan-dahan niyang ibinunyag ang balitang kumakalat sa bayan na aswang di umano ang ina ni Alona. At may posibilidad na nagmana ito ng kanyang katangiang yon. Napatigil ako sa sinabi niya at sa isip ko'y hindi katanggap-tanggap na ganoon ang ituring nila kay Alona. Subalit dahil na rin sa pagkabahala sa kalagayan ni Gino, ay napilitan akong pakinggan pa ang paliwanag ng ina ko. Ayon kay Mama, noong mga panahong namatay ang ina ni Alona na si Mama Egay, ay maraming usap-usapan sa bayan na aswang daw ito. Dahil sa ilang kababaihan din na nagkaroon ng pagsipsip ng dugo at pagsakit mula lamang sa pakikipag-usap kay Mama Egay noong mga nakaraang araw. Hindi naman nasaksihan ng marami na si Mama Egay mismo ang salarin. Ngunit iilang beses na rin may nakakita sa kanyang anyong nahahabaan ng pangil at tumitingkad ang mga mata. Bagamat walang namatay dahil kay Mama Egay at nananatiling tahimik lang siya sa payak nilang pamumuhay, hindi pa rin maalis ang agam-agam ng mga tao laban kay Mama Egay. Matapos ang ilang buwan ay tiyak na nilang naging normal na naman ang takbo ng buhay hanggang sa patayin si Mama Egay ng matinding lagnat na kalaunay naging dahilan para maulila si Alona. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin nagbago ang tingin ng ilang residente sa bayan na si Mama Egay ay aswang. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti nang kinakalimutan ng marami ang masasamang alamat na bumabalot kay Alona at sa kanyang namatay na ina. Subalit sa muling pagbabalik ni Alona rito sa bayan upang dalawin kami,
muli ring nabuhay sa bayan ng mga usap-usapan laban sa kababaihan. Naisip ng iba na baka nga nagmana si Alona ng mga katangian ng kanyang inang pinaghihinalaang aswang. Dahil dito ay muling nabuhay ang mga kwento laban kay Alona at sa tiyak na kalaunan ay babagsak ang lahat ng masasamang kutob sa binibini. Sa paghahayag ng aking ina sa mga pangyayaring bumabalot kay Alona noon at ngayon, wala akong nagawa kundi ang manahimik, mangamba, at muling mag-isip. Paano kung mga biro lamang ang ibinabato sa kaibigan kong si Alona? Subalit bakit nga naman ganoon na lamang ang nangyari kay Gino? May koneksyon ba talaga ang lahat sa sinasabi nilang aswang? Matapos marinig ang mga sinabi ng aking ina tungkol kina Alona, muling bumalot ang kaba at pangamba sa aking puso. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o hindi. Basta ang tanging naiisip ko lang noon ay ang kaligtasan ng aking kaibigan na si Gino. Ilang araw din akong hindi makatulog ng maayos dahil paulit-ulit na nagpapakita sa panaginip ko ang mahiwagang sagot sa sakit at panghihina ni Gino. Isang gabi, wala akong ibang naisip kundi ang pumunta sa bahay nila Gino at Alona. Kahit na ayaw ko silang guluhin ay nais kong makita sa sarili kong mga mata na ligtas ang aking kaibigan. Hindi ko alam kung dala ba ng kalasingan o gutom o kung kabaliwan na ba ang sumapi sa akin. Pero umikot na talaga ang aking mga paa sa pagpunta sa likod bahay ng mag-asawa. Naisipan kong umakyat ng bubong nila at doon sisilip sa maliit na bintana. May kutob akong kung sakaling may lihim silang tinatago ay mahahalungkat ko iyon sa pamamagitan ng obserbasyon mula sa labas ng kanilang silid. Nasa ikalawang palapag ng bahay nila ang kanilang kwarto, kaya naman medyo mataas ang bubong na tatayuan ko. Sa pag-akyat ko, napansin kong napakadilim na ang paligid. Bukas na rin ang maliit nilang bintana, kaya medyo nag-alinlangan na akong magpatuloy. Subalit gaano man kalabis ang utos ng damdamin ko na tingnan ang lagay ni Gino, ay hindi ko tinigilan ang aking hangarin. Sa paglapit ko sa bintana, ay agad akong napahinto sa eksenang nakita ko. Si Alona, nakayapak at kumakain ng walang laman. Nagtataka ako sa nakitang wala siyang kinakain, kundi lamang hangin. Maya-maya, napansin kong umangat ang buhok ko at tumayo ang balahibo ko nang makitang isang malaking ulo at may mahahabang pangilang dumapo sa liig ng payapang natutulog na si Gino. Nanlaki ang aking mga mata sa nakikita kong itsura ni Alona. Ang kanyang buong katawan at muka ay nagbago. Para itong isang halimaw na sabik na kumain ng buhay ang kanyang itsura. Paulit-ulit niyang nilalasa pang liig ni Gino na animoy walang ginagawa kundi ang mahimbing lang na natutulog. Pilit ko mang pigilang sumigaw ang lalamunan ko at nag-ingay upang maistorbo si Alona sa kanyang ginagawang kademonyohan. Sa pagkagulat ko'y nagbago muli ang itsura ni Alona. Unti-unti siyang bumalik sa dating kaanyuan at dali-dali siyang tumakbo palayo sa asawa niyang walang malay tao sa nangyari. Nang makabawi ako ng gulat, ay agad kong inakyat ang bubong at pinasok ang kanilang silid upang tingnan si Gino. Inalis ko ang kumot at nakitang puno ng mga pilat at sugat ang kanyang leeg at dibdib. Tila umuuga ang kanyang paghinga at mahinang kumakaway ang kamay. Sa kalagitnaan ng ulan at malamig na hangin pumapasok sa silid, ay niyakap ko si Gino habang ako'y umiiyak. Dahil sa pait na lunas ng katotohanan tungkol kay Alona. Sa hindi inaasahang pangyayaring yon, tiyak ko ng totoo ang lahat ng sinabi ng nanay ko tungkol kay Alona at sa kanyang ina.
Totoo nga silang mga aswang at nanganganib ang buhay ng aking kaibigan na si Gino. Sa gitna ng pag-iyak at pangamba, naisipan kong dalhin si Gino sa aming bahay upang doon siya alagaan. Subalit sa kanyang kalagayan, tila hindi na siya makagalaw pa ng maayos. Kaya maingat kong iniwan muna siya sa silid. Ako mismo ang humarap kay Alona na nakaupo lang sa sala nila. Nakatulala habang humahagulgol na umiiyak. Sa gulat ko'y mabilis na nagbago ang anyo nito at may sungay na naman siya sa ulo, habang ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula na parang dugo. Nang mapansing papalapit ako sa kanya, sabik siyang sinugod ako, subalit sa mabilis na kilos ay napahinto siya. Unang pagkakataon ko itong makakita ng ganitong nilalang, kaya natulala lamang ako sa eksenang nasa harap ko. Nagtataka kung anong motibo ng isang nilalang na katulad niya sa paghuhut-hut ng kabuhayan ng iba. Sa paglabas ko ng kanilang bahay, ay dumiretso ako sa aming barangay upang humingi ng tulong na iligtas si Gino. Ang naisip ko noon ay i-report ang insidente sa mga otoridad, lalo na't may mga ebidensya akong nakita na posibleng salarin si Alona sa sinapit ni Gino. Bagamat ayaw kong sirain pa ang pangalan niya, ay hindi ko kayang bitawan ng pagsusumigaw ng hustisya para sa isang naloko at pinatay ng isang nilalang ng dilim tulad ni Alona. Ngunit sa harap ng aming kapitan at ilang tumatandang nasa barangay, lumabas na hindi lamang sila naniniwala sa mga sinasabi ko laban kay Alona. Sabi nila, wala naman silang nakitang tiyak na ebidensya sa kasalanan ito. At sa hinaharap na panahon, ay hindi raw bagay na sirain ang buhay ng isang tao, lalo na't wala namang nasasaktan. Bali wala ang lahat ng sinabi ko at nakita kong isang malamig na balikat ang kanilang iniabot sa aking paghihimagsik. Naiintindihan kong mahirap paniwalaan ng isang kaibigan na nahuli ang aswang sa akto, ngunit sana man lang ay nagawan nila ng paraan para ligtas na mailayo si Gino. Sa puntong yon, napagtanto kong mag-isa na lamang ako sa labang ito. Maliban sa pamilya ko, ay hindi mapagkakatiwalaan ng iba pang residente ng bayan na maniwala sa aking salaysay. Ilang linggo pa ang lumipas, ay nanghina ng todo si Gino. Dahil sa aking nalaman, ay hindi na ako papayag na makausap siya ni Alona. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila, pero sa tuwing naaalala ko ang sinapit ng aking kaibigan, ay mas lalong sumasakit ang dibdib ko. Matapos ang naganap, naging maingat na akong lumabas ng bahay at makipagsalamuha sa ibang tao. Bagamat alam kong inosente ako, ay natatakot din akong baka sakaling may makakita sa akin na galing sa bahay nila Alona. Baka akalaing kasabot ako o may kinalaman sa mga nangyayari. Tinuruan ako ng aking mga magulang na maging mahinahon at maging mapagmatsyag. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na muling nakita o narinig pa ang anumang balita tungkol kina Gino. Kahit anong pilit kong hanapin ang kaibigan ko, ay hindi ko na siya mahanap pa. Sa pagkalipas ng 2 linggo, ay may biglang dumating na balita ng pagkamatay ni Gino dahil sa matinding anemia at pagkawala ng dugo. Halos mapatid ako sa narinig dahil alam kong may kaugnayan ito sa ginagawa ni Alona sa kanya. Naisip kong ireklamo ito sa mga kataas-taasan, subalit mahina ang aking tinig at walang naniniwala sa aking mga sinasabi. Kaya ang tanging magagawa ko na lamang ay umiyak at ipagdasal ang kaluluwa ng aking kaibigan. Sa puntong iyon, tuluyan ko nang tinanggap na wala nang magagawa pa para mabago ang nakikitang katotohanan. Matapos ng ilang buwan,
Bigla na lamang umalis si Alona sa bayan at simula noon ay hindi ko na siya muling nakita pa. May bulong-bulungan na nagsasabing nagpunta raw ito sa Maynila upang humanap ng bagong biktima. Subalit dahil na rin sa takot at pangamba, wala nang nagbakasakaling maghanap pa ng katotohanan. Ang alam ko na lang, naging matyaga si Alona sa kanyang plano at sa kabila ng lahat ay nagtagumpay pa rin siya sa kanyang hangarin. Habang patuloy naman ang buhay ng iba, ako na may lagi na lang dadalawin ng alaala ng pagkawala ng isang matalik na kaibigan. Bagamat kasalukuyan na akong nasa Maynila, lagi kong ikinikwento ang tungkol kay Gino sa aking pamilya at sa mga bagong kaibigan na nagtatrabaho sa malalaking kumpanya rito. Subalit gaya noon, kakaunti o wala nang naniniwala sa aking kwento. Minsan, napapaisip na lang ako, parang tulad ko rin sila, na hindi lubos maisip na totoo palang nag-e-exist ang mga nilalang sa dilim tulad nila Alona. Kaya mula noon, mas naging maingat na rin akong makipagrelasyon, lalo na kapag bago sa akin ng isang tao. Simple na pag-iingat na lamang ito upang maiwasan na mangyaring muli ang nasaksihan kong trahedya sa aking kaibigan. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi. Magandang araw po sa lahat ng